Ito naman, Carla, kasi recently, well, for the past years, no, naging maingay o sumikat yung generics na mga gamot. Ikaw ba, pabor ka ba dito na syempre, aside from the usual expensive na mga medicine, merong mga alternative na Oo mura? naman. Oo, syempre, as long as syempre dapat effective. Ang dami kasi nagsasabi na hindi daw ganun ka-effective doon Yan sa... yung pwede natin pag-usapan Yun, ngayon. yun. Okay. Kasi diba, ang dami sinasabi, hindi, mura yan, baka less Yes. yung effect niya. Kaya ngayong umaga, mga boss, makakasama natin ang chairman ng Medical Transparency Alliance at gayon na rin siya rin ang past president ng Rotary Club Manila. Yes. At idadagdag ko din po, siya po ang District Governor-elect ng D38110. Okay, so let's all welcome Mr. Roberto Pagdanganan. Good morning, sir. Good morning, Jules. Good morning, Carla. Morning, boss. Okay, sir. So firstly, Butika ng Bayan. Ano po ba ito at kailan ito nagsimula? Well, sinimulan natin yung Butika ng Bayan like 8-9 years ago. Sapagkat sabi nga ninyo kanina, ang akala ng tao, yung mga generic medicines na mura, walang kwenta. At walang access noon ang mga tao dahil kartelisado yung sistema na parang puro yung mahal. And at that time, ang share ng generic drugs sa market was only 4% of the total market. And altogether, pati branded, was just 11-12%. So, nilusan natin Butika ng Bayan as a model for drugstores na ang mga tao ay magkakaroon ng access. Kasi noon nga, yung malaking drug chain, saka yung mga kumpanya, at saka yung mga ilang mga health professionals, hindi lahat, parang nagkakasundo-sundo sila eh. At ang kampanya noon, parang sinisiraan yung generics. Na walang kwenta yan, tuloy yan sabi ni Carla. So, nilusad natin Butika ng Bayan as a model for selling effective, cheaper medicines. Ayun. Sino-sino po ba yung magbe-benefit nito? At saan-saan po ba merong Butika ng Bayan? Well, at that time, ay nakapagtayo tayo ng mga as many as 1,850. Pero sabi ko nga modelo yan, dahil ang gobyerno naman will never be able to operate commercial establishments. So, natutuwa kami na pinick up naman ng private sector itong modelo nito, Carla. So, you see, ngayon may mga generics pharmacy, generica, at kahit saang kanto may mabibili ka na, no? So, yun ang nakapakaling epekto noon. Okay. At alam ba nyo, ang share ngayon ng generic drugs, From 4% before. from 4% branded generic to like 12%. Ngayon, 2/3 of total sales in terms of unit Okay. ng gamot sa buong Pilipinas ay mga generic drugs and more than half in terms of value. So we can assume na sa ngayon na talagang naging matagumpay na itong generics medicine sa industry. Yes. Okay. So before we, syempre, na pag-usapan pa natin na mas malalim hinggil dito nga sa generics, ano-ano po yung mga hamon na pinagdaanan before? Kasi syempre, gaya po na nabanggit ko kanina, kumbaga nagkaroon ng cycle na sinisiraan nila yung mga generics. So kamusta po yung naging mga hamon before at paano nyo to napagtagumpayan? Well, ang principal na problema at hamon, yung mindset ng tao. Para generics, mura, walang kwenta. At walang access, walang nagbebenta masyado, no? Puro yung mga elevated drugs, mga branded. At kaya noon, pati ang mga tao noon, marami namamatay, hindi nakakabili ng gamot. Yes. Ngayon, napakagandang programa ng gobyerno, yung kalusugang pangkalahatan, universal healthcare. So, sa Meta Philippines, yan ang isa sa principal advocacy natin. About Filipino, may access sa cheaper quality medicines and healthcare. Universal healthcare. So ngayon nga ay napagtagumpayan natin yung mindset na bago at yung makikita mo na yan kung saan man at naniniwala ng tao ngayon. Maraming mga branded generics na rin na tinatanggap ng mga mamamayan. At pati mga endorsers ngayon Yes, alam mo na, di ba? bigatin. Mga bigati na. Oo. Actually, di ba, alam naman natin na before, meron pang specialty parang drugstores for mga generic na gamot. Pero ngayon, kahit yung malalaking mga drugstore, meron silang ino-offer na generic na gamot nga po. Pero again, gusto ko lang po itanong, sino-sino po ba yung natutulungan natin dito sa Butika ng Bayan? Ay, nako. Ang natutulungan niyan ay lahat ng sektor. But mainly, yung mga yung mga BCD, sabihin natin. Okay. Pero alam mo ba, maski yung mga mayayaman ngayon, pag nagpupunta, yan na rin ang hinaharap nila. So, nagiging ehemplo na rin yan. Kaya, lahat ng mga tao ngayon, ito na ang bilibili. Alam ba yun, sabi yung mindset, pati yung ina ko nga nung araw ang ginagamit niya yung isang, hindi ko sabihin ko anong brand, anti-hypertension drug. Ako mismo, ang tagal ko bago na kumbinsi na kumambyo dito sa generic. But now,
believe na siya ngayon. Okay. Oo. Ngayon naman po, pag-usapan naman natin, Carla, no, yung sustainability. Yes. Sir, kailan po ba nagsimula yung panawagan para syempre na magkaroon ng ganitong alternative medicine, yung mga generics nga? Tsaka sa kasalukuyan, meron na po bang mga laws o mga regulations, mga resolutions na syempre pinopromote to sa buong bansa? Oo, well, alam mo ba, 1988, 1989, may pinasa yung generics law. Sa at that time, ni Alran Bengson, Secretary of Health, at ni Senator Orly Mercado, sila ang principal proponents. Pero from 1988, after 18 years, yun nga, napakaliit ang share. At natutuwa tayo ngayon na pati mga kumpanya ng malalaki, multinationals, meron sila ngayon nag-organisa ng mga korporasyon na ang ginagawa ay mga generic drugs lamang. Sapagkat 90% ng lahat ng gamot na binibenta sa buong daigdig, sa buong Pilipinas ngayon, ay off-patent na. So, isang magandang reglamento pang nagawa ngayong batas, yung Cheaper Medicines Law. Kaya ito ngayon ay effective na at nagkakaroon na nga ng access, kinikilala, ang DOH, at yung mga programa ngayon, marami na, yung budget mo, mas marami kang nabibili ngayon at marami ng mga Pilipino na nakaka-access sa gamot. Oo. Ayun. At yung universal healthcare, yan pa isang gustong-gusto natin mangyari. Oo. Bawat Pilipino, tulad sa Thailand, ay may access. Pag nagkasakit ka, hindi ka nag-aalala, hindi ka magagamot. Okay. Sir, yung panawagan po para sa universal healthcare, kailan po nagsimula to? And naging coincidence lang po ba na nagkaroon ng panawagan for generics ng mga medicines or nagkataon lang? Well, they go together. Matagal na yun eh. In fact, sa ating konstitusyon, nakalagay dyan eh. Access to healthcare is not just a human right. It's provided in our constitution. At ang ating pamahalaan, marami ng panahon, pinagsisikapan yan. Pero ngayon, panahon na sa kay Pangulong Pinoy at sa Pangulo ni Secretary Ona at ni PhilHealth President Alex Padilla, ngayon mga 85% ang coverage na. Pero sana nga, umabot sa 95%, 100%, which is the measure for universal healthcare. So, they have to go together because you cannot have healthcare without medicines. In fact, more than half ng budget of total healthcare ay sa gamot na pupunta. Oo. Ayan, kanina po sir, nabanggit nyo na meron din pong organisasyon o private sector po na tumulong na maisulong itong Botika ng Bayan. Ano pong organisasyon ito? Well, ito yung mga, sabi mo nga, may generics pharmacy, generica, yung mga, pati mga private organizations ngayon, ay kalahok na rin dito. In fact, pati mga Rotarians ngayon, yung mga medical and dental missions, yan na rin ang ginagamit nila. So, nakatulong sa lahat at sana nga magpatuloy na. At ang Medicines Transparency Alliance, Meta Philippines, is part of a global alliance which now I chair in the Philippines, na advocacy nga ay yung universal healthcare. Okay, sir. So as we end our interview, sir, no, kasi syempre, gaya ng nabanggit nyo kanina, naging matagumpay na talaga itong generics medicine na halos sa lahat ng kanto may makikita kang mga pharmacy na nagbebenta ng mga generic medicine. So, with this development, meron pa po ba tayong mga innovations o mga pag-unlad pa sa industry na to? Well, palagi patuloy na ito. It has acquired its own inertia. At magpapatuloy na ito, it has a life of its own. At natutuwa nga ako dahil hindi lang distribution, kundi pati multinational companies, local companies, they're really manufacturing generics. And now, the government is advocating for universal healthcare. Yung kalusugang pangkalahatan na sana ay maisulong natin lahat. Yung preventive healthcare, yung bawat Pilipino ay talagang hindi na mag-aalala nung nagkakasakit. Oo. Yeah. Okay, so yan, Carla, dami nating nalaman ulit. Totoo. Pwede bang, sorry. Sure. Yeah. Labagit kang ni Carla, at ito ako malaman kanina na siya pala isang Rotarian din, ano? Yes. Yung District 3810, ako yung District Governor-elect. Nais ko lang sana ibalita sa ngalan ng aming gobernador ngayon, District Governor Edmond Aguilar, meron pong business conference na ginagawa sa World Trade Center simula bukas. Okay. At bubuksan to na ang mga 400 negosyante from Taiwan and the Philippines will be working on a partnership, exposing the products and exhibiting them and promoting partnership in business between the Taiwanese and the Filipinos. Oo. At yung mga Rotarians natin, magkakaroon mga sister
relationships. Yes, Oo. sana makita po tayo dyan. Makita tayo Sir doon sa World Trade Oven. Center. Makita tayo. 23 to 25 October. 23 to Okay. 25. Maraming salamat, sir, sa inyong panahon at tiyak na marami tayong mga boss na nalinawan hinggil nga dito sa Yes, magandang oo nga. tulong ng generics medicine. Maraming salamat, sir. Thank you. Maraming salamat. Ay. Saka gusto ko lang idagdag, no, hindi mura ang gamot. At sana naman iba na po yung tingin ng ating mga boss dyan pagdating sa generic. Dahil again, malaking menos to sa Yes. ating gastos at wala namang masama na subukan natin itong mga generic na gamot.